Linaw po, evidence-based. And I believe, ganun din ang magiging pananaw, panuntunan po ng iba pang mga senador. Kahit yung mga senador na perceived to be allies of the former president at ni Sara Duterte, hindi po nila isusugal yung kanilang pangalan. Halimbawa, nakita doon sa salin ni Sara Duterte, hindi may paliwanag yung milyon-milyon. Kasi siyempre, magkano lang naman po ang sweldo ng Vice Presidente? Ano yung mga negosyo ng Vice Presidente? Siyempre, makakalkal yun po. Pagkatapos, milyon-milyon yung pumapasok sa bank accounts. So doon pa lang po mga kababayan, malamang mamimilipit mga kababayan si Sara Duterte. Pag nakalkal yung kanyang salin at pinakita yung bank accounts kung saan galing yung mga milyon-milyon. Lalo na, alam naman natin yung number 2 articles of impeachment po, yung tungkol sa paggastos ng confidential funds na lumalabas po sa initial investigation ng Congress, yung mga beneficiaries, mga fictitious po, mga chicheria, walang records mga kababayan sa Philippine Statistics Office. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger broadcaster from Albay, Bicol. Pag-usapan natin po itong intriga kay Ping Lacson. Kasi pinapakalat po ng mga DDS vloggers na nakipagkita daw, sikretong nakipag-meeting si Ping Lacson kay Sara Duterte. Talaga ito mga DDS vloggers, mga kababayan. Gagawa at gagawa sila ng magtatay-tay ng kwento para lang ipos ang kanilang narrative na si Sara Duterte panalo sa impeachment. Kasi yung mga uupong senator judges kumikiling na kay Sara Duterte. But before natin mga kababayan, ibigay sa inyo yung kwentong yan kasi nag-react na po si Ping Lacson, one of the senators na tumakbo sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So ibigay po sa inyo yung kwento maya-maya. But before that, dito muna tayo sa ating joke time kasi several days hindi tayo po bigay sa inyo ng kwentong katatawanan kasi na-invite kami ni Mrs. doon sa headquarters ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para po sa Thanksgiving party. Ngayon, balik na tayo sa normal. Kaya balik tayo mga kababayan sa ating kwentong katatawanan before sa ating mga discussions para lagi lang relax tayo. Di ba? Padala mga kababayan ito ni Lucky Tandy. Ito kwento mga kababayan ng isang babae na medyo kailangang madala sa mental hospital. Ang pangalan ng babae, si Sara. Ewan ko kung ano yung apelido nito. Basta pinili ng nang nagpadala po ang pangalan na Sara. Ayan pa. para niya, Maravillas may Malaysia. Basta Sara yung pinili ng nag-send ng entry. So sabi ng doktor doon sa mental hospital, let's welcome Anya Sara dito sa ating mental hospital. Palakpakan po sa pag-welcome kay Sara sa mental hospital. Yung lahat ng pasyente, maliban sa isa, lahat po malakpak. Kasi yun ang turo sa mga pasyente na pag may bagoan niyang dumating, pumalakpak kayo. Kaya palakpakan silang lahat. Napansin ng doktor, may isang hindi pumapalakpak. Nakita ni Sara, napansin agad yung isang hindi pumapalakpak, uminit yung ulo. Tinanong niya yung doktor, bakit niya yung isa hindi pumapalakpak sa akin kasi sanay siyang palakpakan. Sabi ng doktor kay Sara, ayon na niya, magaling na kasi niya siya. Kaya hindi pumapalakpak kay Sara nang pumasok sa mental hospital kasi yung isang pasyente pala magaling na.
Ang ibig sabihin, Mr. Madavillas, ang pumapalakpak lang kay Sara, yung mga baliw. Yan ang lumalabas dito sa kwento, mga kababayan. Pero sabi ko sa inyo, wala mang apelido, pinili lang ng nagpadala po yung pangalan na Sara. Pumasok sa Bintal Hospital. Iwan ko kung bakit ganun siya. But anyway, matik na po. Kaya lang sabi ng nagpadala, si Lucky Tandy, wag na daw GCash. So, okay lang sa kanya na walang GCash. Sige, yung mga gustong magpadala po ng kanilang entry, message lang po kayo sa Dante Maravillas Vlog. Ipadala po ninyo yung inyong mga kwentong katatawanan. Kung hindi, sa Dante Maravillas Facebook account natin. Okay po? Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami tayong mapasaya. Yung hindi pa nakasubscribe, click subscribe na rin po. Maraming salamat kasi umabot na tayo sa 130,000 plus na mga subscribers dito sa Bullseye News on the Go channel natin. O ngayon, gusto ko muna palang i-greet maligayang panonood kay Mr. Danny Di Castro. Taga Laguna siya. Kumain kasi kami doon sa Manam, sa Power Plants Mall sa Makati City. Biglang may yung umingiti sa atin, nakikipag-smile. Siyempre tayo, smile din po. Yun pala, mga kababayan, taga-panood natin, taga Laguna siya, pero naninirahan na sila sa California. Si Mr. Danny Di Castro. Ayan po, nagpicture-picture kami ni Mr. Danny Di Castro. Ang sabi niya, lagi siyang nanonood sa ating vlogging kasi hindi daw ako fake news. Galit na naman po yung mga bashers ko ng mga DDS. Hindi ko maintindihan ito mga DDS. Bakit ba lagi kayong nanonood sa akin? Para lang ibas ako? Yung bashing po ninyo, hindi man yan tumatalab sa akin. Kasi sanay na sanay ako sa mga kritisismo. Tumanda na po tayo sa mainstream media. Public figure tayo, kaya hindi tayo onion skin, mga kababayan. Kahit yung mga attack sa akin, personal. Bayaran daw ako ni Bangag. Nagkikita kasi kami ni Mrs. laging na-invite ng Palasyo Malacanang at mga activities po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. That is normal po kasi ikinampan niya namin po dito. Igalit nga sa akin yung mga kababayan kong Bicolano. Kasi majority dito sa amin, ang ibinoto po si Leni Robredo, siyempre kababayan namin. Pero ako po, tumitingin ako kasi sa performance. Napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mana sa tatay. Kaya doon po tayo sa kung sino ang makakapag-deliver ng magandang serbisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Hindi pwede na kung mo kababayan ko rito sa Bicol, iboboto ko na. Diba? Ganon tayo, hindi tayo parokyal yung kaisipan natin, mindset. O, ganon din pala mga kababayan nitong si Mr. Danny Di Castro. Marcos supporter siya. Kaya nanonood sa atin kasi hindi daw ako fake news. Yun naman talaga po. Bakit naman tayo magpapakalat ng fake news? Para lang sa views? Kasi pag mga intriga, kahit hindi totoo, ako curious yung mga tao, wala tayong ugaling ganun po. Galit na galit yung mga DDS. At inggit na inggit kasi lagi tayong na-invite ng Palasyo Malacanang. That is normal. Siyempre, supporter kami. Sino pa ba ang i-invite? Yung mga bashers? Di ba? Siyempre, yung mga tumulong, i-invite po sa tulad na ginawang Thanksgiving party bilang pag-honor din sa amin. Pag-recognize ng aming contribution sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Kaya nga nagustuhan tayo, mga kababayan ni Mr. Danny Di Castro dyan sa California, kasi hindi tayo fake news. Dahil sa pagpapalaganap natin, pagpapakalat natin ng totoong balita, nagagalit po yung mga supporters ni Digong kasi nababasag, taka ni Sara Duterte, nababasag yung kanilang kasinungalingan at mga propaganda.
Tulad ng mga sinasabi nila mga kababayan na ang pinakang magaling daw na Pangulo sa Pilipinas, na naging Pangulo sa Pilipinas, si Tatay Digong nila. False. Hindi po totoo. Kahit sa war on drugs po, wala sa kalingkingan. Walang binatbat mga kababayan sa war on drugs. Si Digong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niyo makita ang data galing sa PNP? Ito yung latest po eh. Yan ba? Walang binatbat si Digong. Campaign Against Illegal Drugs. Report po ng News 5. Kahapon lang ito. Ano sabi sa data? Sabi diyan, panahon ni Digong, ang nakumpiska ng mga shabu, pinagbabawal na gamot, umabot lang pong 14.3 billion pesos. Halaga ng mga nasabat na illegal na droga mula July 1, 2016 hanggang May 17, 2019. So sa loob ng 3 years, first 3 years ng dating Pangulong Digong. What about yung first 3 years ngayon ng ating Pangulo from July 1, 2022 to March 17, 2025? 43.8 billion pesos. Wala pang dumanak na dugo. Dito kay Digong, ang daming namatay mga kababayan. Kaya nga po siya nakaso sa ICC, Crimes Against Humanity. Ang gusto ni Digong at mga supporters niya, sundan yung war on drugs. Yung mismong war on drugs niya, dapat sundan daw. Bakit susundan ang mga masasamang gawain ng dating Pangulong Digong? Maling strategy. Hindi man po effective. Bakit? Sinabi niya na in 3 months time niya, tapos na itong problema natin sa droga. Lumipas yung 3 months, naging 6 months. Naging 1 year. Naubos yung 6 years. Ang dami pa rin, sindikato. Bumabaha pa rin ng droga. Ang patunay mga kababayan. Ito po, yung ating Pangulo, nakakumpiska pa sa first 3 years niya ng 43.8 billion pesos. Nakita ninyo? So, yung war on drugs mga kababayan ni Digong is a failure. Total failure. Pwede pala nalabanan ang pinagbabawal na gamot ang sindikato nang walang namamatay. You see? Kaya galit na galit yung mga DDS, yung mga Duterte, kasi ayaw nilang napapahiya. Kasi yung paniwala nila, sila yung pinakamagaling. Si Digong yung pinakamagaling. Si Sara ang magaling. Ang kailangan ninyo, magpagaling. Tama? Magpagaling kayo ng mental condition ninyo kasi hindi nasa tamang hulog ang inyong mga pag-iisip. Napakalinaw sa data na ang mas magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sa war on drugs po, triple ang nakumpiska. Bloodless fight against illegal drugs, 43.8 billion ang nakumpiska. Kay Digong, 14.3 billion lang. You see, malayong malayo, triple sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin yan, 3 times na mas magaling ang ating Pangulo kaysa kay Digong. Tama po? Sa paglaban sa illegal drugs lang po yan. Ipagdating po sa pabahay, sa mga infrastruktura, sa agrikultura, walang binatbat po yung previous administration. Kahit sa presyo ng bigas, prinamis ni Digong sa kanyang suna, ibababa sa 7 pesos. Imbes na bumaba sa 7 pesos, noong panahon niya, may mga lugar sa ating bansa, lalo sa Mindanao, umabot pong 80. 80 pesos per kilo yung bigas. Lahat baliktad. Whereas yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagkalat na ngayon po yung 20 pesos na bigas. Kaya galit na galit si Sara. Nagagalit si Sara dahil sa napapaya yung kanilang mga propaganda at yung mga DDS. You see? O ngayon, going back dito sa illegal drugs, ito na yung sabi ng ating Pangulong Bongbong. Kasi nakatutok siya sa mga big time syndicates. Ibabalik ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tututok na rin sa grassroots. Wage drug war at grassroots, sabi ng ating Pangulo. Sabi dito ng ating Pangulo, we will focus on small-time targets din, not just high-level syndicates. Sabi dito sa balita ng Manila Standard, in a podcast interview
nung Monday, President Marcos acknowledged that the result of 2025 midterm elections, where only 6 administration-backed senatorial candidates won, is a reflection that the public was unhappy with certain government services in the first half of his term. Yan ang ating Pangulo. Pero kalahati pa rin ng 12. 6 mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So ibig sabihin, majority pa rin ng mga nanalo galing sa administrasyon. 3 lang naman po sa PDP laban, si Marcoleta, si Bongo, si Bato. Kaya lang, baliktad yung pag-iisip kasi ng mga DDS. Sa kanila, mas marami ang 3 kaysa sa 6. Ganon mag-isip ang mga DDS at DDS vloggers. Majority daw sa kanila. Paano naging majority ang 3 sa 6? 2 sa Pinklawan, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. At isang independent na mula sa Alyansa, si Amy Marcos, na kanilang inadapt. Masaya kami na inadapt ninyo si Amy Marcos kasi sa tingin namin po, si Amy Marcos, Trojan horse. Marcos yan. Natuto na yung mga Marcoses, mga kababayan, na nung panahon ng kanilang tatay, na-infiltrate yung Palasyo Malacanang ng mga dilawan. Ganon ang nangyari. Kaya nagtagumpay, mga kababayan, yung pagpatalsik sa dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. O ngayon, inadapt ninyo si Amy Marcos. Kaya alam ng Marcos family kung ano yung mga pinaplano ninyo kasi si Amy Marcos nandyan sa inyo. Trojan horse si Amy Marcos. Matagal ko na pong sinasabi ito. Bakit mo niya Mr. Marabilla sinasabi ngayon? Matagal ko na ngang sinasabi. Ayaw maniwala nila. O di sige, i-adapt niyo si Amy Marcos na Trojan horse. Siyempre, alangan man. Kaya sige lang, magsama-sama kayo. Sabi ni Bato, isasama daw nila sa Duterte Black si Amy Marcos. Very good. Tingnan natin sa butuhan, mga kababayan. Pag nakita ni Amy Marcos na tambak yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte, kung boboto siya, mga kababayan ng akwital. Dito natin masusubukan, mga kababayan, kung talagang si Amy Marcos ay hindi Trojan horse, kundi talagang bumaliktad na po doon sa boto. Pag tambak yung mga ebidensya, lalo na yung mga bank accounts. And sinasabi ko sa inyo. Now, going back dito sa sinasabi ng ating Pangulo. As part of the lesson of these elections, let's go back to the grassroots level because people are concerned that drug addicts and drug pushers have returned to their communities. Let us focus on that. Let's focus again on small-time drug personalities. Masyado niyang mahirap ang task na to kasi yung mga sindikato, kasama dyan, mga police. It includes local government. There's a lot of money involved, he said. They can buy everyone, judge, prosecutor. Pero sabi niya, yung aking administrasyon niya will maintain its departure from the violent tactics associated with previous administration's drug war. What I avoid is just having a suspicion or a report and arresting them and then killing them based on that. That's where we distance ourselves. Alam mo ng masama, alam mo ng mali, mga nagsusulsul sa ating Pangulong Bongbong na gawin yung war on drugs tulad ng ginawa ng previous administration. Hindi man po oto-oto yung ating Pangulo. Hindi man po idiot para sundan ang pagkakamali ng previous administration. Para Para sumunod sa dahig si yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Masaya kayo pag ganyan. Bali? Sabi nga dito sa amin. O gayon. Punta tayo sa kwento kay Ping Lacson, mga kababayan, na pilit sinisiraan ng mga DDS vloggers. Alam na ninyo ang nagpakalat ng fake news na to, yung vlogger na naka-base dyan sa Amerika. Yung taga-Amerika, si Mr. Di Castro, Danny Di Castro, nanonood sa akin po. Kasi ako daw, hindi fake news.
Yun ang nagpakalat na naman. Sinisiraan si Ping Lacson, pati si Pia Cayetano, nakipag-secret meeting daw kay Sara Duterte. Kasi gusto nila i-condition yung isipan natin. Gusto nilang papaniwalain tayo na majority sa mga senador, kaalyado ng mga Duterte. Kasi ang agenda nila, papaniwalain ng ating Pangulo ay isa ng lame duck president. Kasi daw majority sa mga nanalong senador ngayon, sumusuporta sa Duterte. Yan ang akala ninyo. Sabi nga natin, may independence ang pag-iisip ng mga senador. Hindi nila isusugal, itataya ang kanilang political career dahil lang sa Duterte. Pero, di umasa kayo na kaalyado ninyo at i-acquit si Sara Duterte. Tingnan natin kung mangyari. Di ba? O ngayon, dahil sa balitang yan na pinapakalat ng mga DDS fake news peddlers, nag-react na po si Ping Lacson. Ay, ito po, nag-deny siya. Hindi man niya ako nakipagkita. Sabi dyan, Senator-elect Pamphilo Lacson denied meeting with Vice President Sara Duterte, saying it was a malicious rumor spread ahead of her impending impeachment trial, where he would act as a senator judge. Ang akala ng mga nagpapakalat nito sa kampo ng mga Duterte, makakatulong ito para sa impeachment trial. Ilalo na challenge po yung mga senador. Kasi siyempre, ayaw naman nila na tingnan sila na mga bias senators, na mayroon silang political bias. Siyempre, bawat senador, gusto nila na makilala ng ating mga mamamayang Filipino. Hindi sila basta na-influensya ng kung sinong tao, that they are independent-minded senators and they base the decisions sa kapakanan ng ating mga mamamayan at siyempre sa lakas ng ebidensya. And in fact, yun ang challenge sa mga prosecutors, mga kababayan. As prosecutors, ni Ping Lacson, nagsalita na siya 4 days ago. Yan Sabi ni Ping Lacson, they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Paano ka mag-convict? Wala namang ebidensya o napaka-weak ng ebidensya. Ngayon, paano ka mag-acquit kung napakatibay naman ng ebidensya? So, dapat evidence-based, laging nakabase sa ebidensyang ipinipresenta o ipipresenta ng prosecution team. Yan panawagan niya sa prosecution. Sabi dyan, Lacson urges House to present strong evidence in Sara impeachment trial. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang yung ebidensya, wala talaga Kasi will be answerable to the Filipino people. Paano ka mag-convict kung mahina yung ebidensya? Paano naman mag-acquit kung napakatibay naman ang ebidensya? So marinaw po, evidence-based. And I believe, ganun din ang magiging pananaw, panuntunan po ng iba pang mga senador. Kahit yung mga senador na perceived to be allies of the former president at ni Sara Duterte, hindi po nila isusugal yung kanilang pangalan. Halimbawa, nakita doon sa SALN ni Sara Duterte, hindi may paliwanag yung milyon-milyon. Kasi siyempre, magkano lang naman po ang sweldo ng Vice Presidente? Ano yung mga negosyo ng Vice Presidente? Siyempre, makakalkal yun po. Pagkatapos, milyon-milyon yung pumapasok sa bank accounts. So doon pa lang po mga kababayan, malamang mamimilipit mga kababayan si Sara Duterte. Pag nakalkal yung kanyang SALN at pinakita yung bank accounts kung saan galing yung mga milyon-milyon. Lalo na, alam naman natin yung number 2 articles of impeachment po, yung tungkol sa paggastos ng confidential funds na lumalabas po sa initial investigation ng Congress, yung mga beneficiaries, mga fictitious po, mga chicheria, walang records mga kababayan sa Philippine Statistics Office. So, ganon mga kababayan ang sabi ni Ping Lacson. O ngayon, tinatarget ngayon si Ping Lacson. Ini-smear ng mga DDS vloggers sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news.
na nakipagkita na. Sikreto daw na nakipagkita kay Sara Duterte. Napikon si Ping. Malisyoso niya ang mga pinapakalat nilang kwento. Sabi dito sa balita ng The Manila Times, Lacson on Tuesday kahapon said he received reports that he and another senator-elect in the May 12 midterm elections met with Duterte. I vehemently deny and dismiss such a rumor as absolutely false and outright malicious for one simple reason only. As an elected senator who is a potential senator judge in the impeachment trial involving the Vice President, it is the height of impropriety to meet with her, sabi po ni Ping Lacson. Si Ping Lacson pa na iniingat-ingatan niya yung kanyang pangalan. Hindi nga yan tumatanggap ng pork barrel. You see? Tapos gaganino ninyo si Ping Lacson. At si Ping Lacson po, kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, independent po siya. Kahit sumama siya sa alyansa. Sumama siya sa alyansa kasi kumbinsido siya sa vision ng ating Pangulo. Aligned yung kanyang vision with the President. Pero hindi nangangulugan na si Ping Lacson pwede din diktahan ng ating Pangulo. Independent mag-isip si Ping. Ganon. O ngayon, pinapakalat ninyo na nakipagkita kay Sara Duterte, ang akala ninyo sa pamamagitan ng ganyang pagpapakalat ng balita, matutuwa si Ping Lacson. Backfire sa inyo. O, diba? So, ibabase ni Ping Lacson sa ebidensya. And I think other senators ganon din ang gagawin. Kasi may reputasyon sila na iniingatan po. Alam na nila na masama yung reputasyon ng mga Duterte. Violente, masama ang bibig, kukonsintin pa nila. Pagkatapos itong mga laro nilang masama, maduming laro nila sa propaganda, ang akala ninyo, magkukumbinsi ninyo ang mga senador sa ganong uri ng strategy. Ituloy lang ninyo ang ganyang mga paninira. Maganda yan. Diba may kasabihan po, do not disturb your enemy when he commits mistakes or committing mistakes. Sabi ni Ping Lacson, under normal circumstances anya, I find nothing wrong if newly elected senators or congressmen paid a courtesy call on the second highest official of the land, which I actually did with then President, Vice President Leni Robredo when I won my third term in 2016. Sa normal circumstances, walang problema sa normal circumstances. Ngayon po, hindi normal ang circumstansya. Abnormal ngayon. Kaya, umiiwas si Ping Lacson. Kahit siguro, atawagan siya or invite siya personal, hindi pupunta sa imbitasyon. Siguro si Ping Lacson will just refuse kung ano man pong imbitasyon ng meeting with the Vice President. Kasi alam niya, ngayon pa na napakabilis ng komunikasyon. Isang text ka lang. Text doon mga kababayan sa vlogger na nakabase sa Amerika. Ang source po, laging yung puting ahas. May naniniwala pa rin mga kababayan. Puting ahas ang source niya. La chismis po. O ngayon, sunog na naman po yung kasinungalingan ng vlogger na yun na nakabase sa Amerika. Matindi yun po. Pati kasinungalingan niya. Alibasa yung mga amo niyang naglilingkuran, mga sinungaling. Kaya pare-pareha sila. Sariling kasinungalingan, pinaniniwalaan nila. Dinamay pa si Pia Cayetano daw. So dalawa yung minimin dito, ang sinasabi dito sa balita. Pero si Ping, hindi man niya pinangalanan. Yung isa pang senador, siya nag-react kasi, siyempre, sinisira mga kababayan yung kanyang reputasyon. Di ba? O ngayon, sabi dito. Meanwhile, Lacson lauded President Ferdinand Marcos Jr. for his willingness to reconcile with the Dutertes. He said Marcos' kindness and the goodness of his heart in dealing with people are being interpreted by both his allies and adversaries as a weakness of his leadership. Mali po yung interpretation ninyo.
yung mga naniniwala na ang pakikipag-reconcile ay sign of weakness. And in fact, it is a sign of strength. Karakter siya ng isang strong leader po. Ibig sabihin, hindi siya insecure sa kahit kanino man. At pwede niyang ibaba ang kanyang pagkatao. Ang pride niya, wala man siyang pride. Kasi alam siguro ng ating Pangulo, pride comes before the destruction. He who humbles himself shall be exalted, sabi sa Bible. And he who exalts himself shall be humbled. Iyan ang nangyayari sa Vice Presidente po. Napakayabang, napaka-arugante. O tingnan ninyo, patong-patong na kaso ang kanyang kinakaarap. Ganon din yung kanyang tatay. You see, ganon din yung kanyang mga kaalyado, tulad ni Harry Roque. Mayayabang kasi po. Ang mayabang talaga, binababa ng ating Panginoon. Binabagsak po. Ang humble na tulad ng ating Pangulo. Tingnan ninyo. Chinik namin ni Mrs. Siya pa rin yung Pangulo. Hanggang 2028. Ngayon yung mga DDS po, hanggang 2028 pa kayo may stress at mag-iiyakan. At saan ka nakakita mga kababayan na naniniwala kayo ng ating Pangulo, weak leader? May weak leader po na naipakulong ang spiritual leader ng strong leader na si Kibuloy. Very influential religious personality. Tinakulong niya. At yung best friend niya na dating Pangulo na ang tingin ninyo strong leader, nasaan na ngayon? Tapos sasabihin ninyo yung ating Pangulo, weak leader. You see? Doon pa lang sa war on drugs po, hindi mangalati si Digong sa performance. 14.3 billion lang ang nakumpiska ng sinasabi ninyong strong leader sa war on drugs. Habang yung weak leader na sinasabi ninyo, 43.8 billion ang nakumpiska. The same period, 3 years, first 3 years. O diba? Mga moron lang ang mapapaniwala ninyo na ang ating Pangulo ay weak leader, na isa siyang lame duck. Kayo man lang po ang naniniwala. Saka, yung mga dilawang analyst po, kasi pilit nilang pinapahina yung ating Pangulo para yung kanilang magiging manok sa 2028 na dilawan, it could be Kiko or Bam Aquino, manalo rin. Kanya-kanyang agenda po yan. Ay, pagpatuloy ninyo ang ganyang uri ng mga pananaw. Maniwala kayo sa sarili ninyong kasinungalingan. Wala kaming paki. Basta kami, we support the President. At ang ebidensya, napakalinaw ng ating Pangulo is not a weak leader. Kasi sabi nga po ni Jose Castro sa interview ni Christian Isguera sa Facts First kagabi, kung weak leader niya, yung ating Pangulo. Sabi ng mga DDS at saka mga analyst, dilawang analyst, na lame duck na daw yung ating Pangulo after the midterm election. Bakit niya kayo nag-iiyakan? Supalpal mga kababayan kayo si Castro. Tama ba ga? Mga kababayan, sinasabi ninyo weak leader. Sinasabi ng mga Duterte na weak leader si PBBM. Ang tanong ni Jose Castro, bakit kayo nag-iiyakan ngayon? Di ba? Dapat masaya kayo kasi yung ating Pangulo, weak leader. Pero iba yung pinapakita ninyo. Iba yung nakikita namin sa inyo. Sige ang iyakan ninyo. Kasi si Digong nakakulong. At malamang sa malamang, doon na niya i-spend ang kanyang the rest of his life sa loob ng kulungan. You see? Yan ang totoong strong leader po. 43.8 billion na kumpiska ang droga. 14.3 billion lang yung sinasabing strong leader na ngayon nakakulong na. Sinurrender ng weak leader sa Interpol kasi may obligasyon tayo sa Interpol. Ano kayo ngayon, mga DDS? O ngayon, yung isa pang aso ni Digong, na taol ng taol doon sa Dahig. Ito na siya ngayon. Ito yung latest development report ng ABS-CBN. DOJ preparing documents for Interpol Red Notice request laban kay Harry Roque. Sabi ng mga nag-react dito,
Wag na sa ICC, maganda kulungan doon na lang sa Pinas. Maranasan naman niya yung kulungan, nasiksikan, no BP treatment. Dapat para maging slim, sure diet, bakain kaya niya yung pagkain ng mga priso. Sabi ni Wilfredo Santos, dapat mahuli na ang fugitive na yan. Mismong abogado na ni Duterte, si Salpanelo, ang nagsabi na abogado si Harry Roque ng Pogo. Nilaglag siya ng kaalyado niya. The long arm of the law will soon finally catch him. Lumilit ng mundo ng taong ito. Sabi ni Emmanuel Marquez, no one is above the law. Lapit na sa exciting part, akla, sabi ni Arnel Daang. Sabi ni Albert Bauzon, wag namang ganyan, pakibilisan po. Sabi ni Marilyn Nicolas, pag may nagawa ka talagang kasalanan, pagbabayaran mo talaga. Hindi man dito sa lupa, kundi pagdating sa kabilang buhay. Sabi ni Gilbert Basaliso, tama po yan, dapat po makulong. Walang ginawa kundi guluhin ang gobyerno nating mukhang salapi, hari. Sabi ni Marvin Malbarroa, see you soon boy, dito ka magdakdak at mangbastos. Do it kayo ni Shira. Pareho kayong baliw. Sabi ni Robs Ambayek, mayabang naman yang si Rocking yan. Sabi ni Chris Fernandez Corpus, good job, mag-ready ka na Harry Roque. Sabi ni Luis Matinde, Harry Roque, mag-live ka na ngayon. Sabihin mo ulit, bye-bye. Sabi ni Jake Fardo, puro handa tulad kay Tebes, handa ng handa. Sabi ni Jimbo Dasio, bilisan nyo naman para makita namin si Akla kung paano magngiwi-ngiwi. Sabi ni Grace GM, ihanda ang wheelchair at neck brace. Sabi ni Gani Violanta, dapat lang maaresto na yan para matigil ng kadakdakan niya. Taon lang tahol. Kita ninyo, isa lang yung kampi sa kanya. Yung mga bashers kasi po na mga DDS, karamihan doon, nakalock yung profile. Yung mga bashers ko po, react dito sa mga podcast natin, pati mga post ko sa Facebook. Pagkatapos, ayaw man makilala, nakalock. Iba man po ang picture. Kung minsan, mga hayop. Malibasa sa hayop ang mga ugali nila. Kasi karamihan po, mga paid trolls. Makina, mga kababayan. Kaya hindi man natin pinapansin yung mga pangbabas nila sa atin. Ba't mapapatulan ng makina? Para lang sabihin na marami sila, marami kayong trolls. Kami po, organic, real people. Sabi ni Pambet Sipe, baby gandang hari, uwi ka na, galit na NBI sa'yo. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.